Yang survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gaano kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Rapid fire! Kasi ito yan ha, naglalabas sila ng survey. Sipin mo yung survey ng Pulse Asia, mga kaibigan. The latest Pulse Asia survey reported that incumbent senators and members of political dynasties are the most popular among the voters lately. Here's the report. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo is the leading senatorial candidate with 62.2%. He is followed by former Senate President Tito Soto, Senator Bongo, and broadcast journalist Ben Tulfo. Placing at the 5th to 9th bracket are Senator Pia Cayetano and former Senator Manny Pacquiao. Meanwhile, former Senator Ping Lacson and Senator Bong Revilla are at the 5th to 10th spot. The only newcomer in this list is TV personality Willie Revillame, who shares the same rank with Lacson and Revilla. Makati Mayor Abby Binay is at the 7th to 14th spot, while Senators Lito Lapid and Amy Marcos are at the 10th to 14th rank. Rounding up the list are Senators Bato de la Rosa and Las Piñas Representative Camille Villar. Former Senators Kiko Pangilinan, Gringo Honasan, Bam Aquino, and former Interior Secretary Benhur Avalos placed near the winning spots. Compared to the September 6 to 13 survey, Villar, Lapid, Go, Pacquiao, and Pangilinan enjoyed the biggest gains. If these are also the winning senators, there will be 6 incumbent lawmakers, 3 returning senators, 2 from local government, and 3 Tulfos on the Senate floor. Sabi ko nga sa inyo 63 anyos na ako sa Marso. Pero hanggang ngayon, wala akong nabalitaan sa lahat ng kakilala ko. Lahat. Lahat ng kakilala ko, lahat ng kamag-anak ko. At yung kamag-anak ko, at lahat ng kakilala ko, kaibigan ko, wala ring nakapagsabi sa kanila na minsan sa buhay nila, may nag-survey at nagtanong sa kanila na galing sa Pulse Asia o kaya ay sa SWS, mga kaibigan. Wala Tingnan niyo mga kahayupang ginagawa niyan, kaya sabi ko sa inyo, yung survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gaano kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Itong demonyong survey, mga kaibigan. Iyan ang nagiging dahilan para ang ating bansa ay lalong bumagsak. At ang mga Pilipino'y maging luko-luko lahat. Mga kaibigan, ang daming ginawang luko-luko niyan Yan survey na yan. Kasi pag nilalabas nila yan, merong mga nagbabase dyan, di ba? Para iboto mo kung sino yung nangunguna sa survey nila. Kahit ito ay taliwas naman, mga kaibigan, sa realidad. Di ba? Kaya itong survey, matagal ko na sinasabi, na dapat yan ipagbawal sa eleksyon yan Dapat yan political survey, bawal. Bakit? Kasi po yan ay malaking panlilin lang yan Di ba? Ang nililing lang mong tao ay magiging kapahamakan ng bansa at ng mamamayan. Di ba? Pwede kang magsagawa ng survey on their own, siguro, para sa sarili nila, na consumption, para paligayahin nila yung sarili nila. Pero not necessarily ay dapat pinapayagang magsapubliko sila ng survey na manlilito. Yan ay isang tahasang panlilin lang para lituhin at ikondisyon ang isip ng mamamayan para sa isang kandidato. Gaano mang kamagnanakaw at kahayop yung kandidatong yan, basta nagbayad ay pwede siyang manalo dahil sa panloloko. Hindi ho ba?
Ano tawag mo dyan? Eh kung yung mga maliliit na klase ng panloloko ang binibiktima, 1 tao, 2 tao, eh di lalong mas masama ito sapagkat ang niloloko nito ay buong bansa at lahat ng mamamayan. Kaya nga mabigat ang kaso pag nagnakaw ka, plunder, di ba, sa gobyerno. Bakit? Kasi ang ninanakawan mo ay buong mamamayan, buong bansa at mamamayan. Hindi katulad nung mandurukot sa Quiapo, marangal pa yon na ikukumpara sa mga hinayupak na yan na nasa gobyerno. Bakit? Eh isa lang ang biktima niyan. Kung bumiktima yan, pa isa-isa lang eh. Hindi naman niya kayang bumiktima ng sabay-sabay niyan dudukutan 4 na tao. Di ba? 2 lang ang kamay niya eh. Eh yun nga 2 kamay, di niya magawang sabay dukutan ang 2 tao. Di ba? 1 at a time kung makapandukot yan. At pag yan, marami nang nadukot yan, eh umuwi na yan. Di ba? Uwi na yan. Sapat na sa kanya. Ha? Eh itong mga ito, wala, habang buhay po eh. Ayaw umalis at ayaw tumigil sa pandarambong at pagnanakaw. Kaya mga kaibigan, sabi ko na sa inyo eh, hindi po dapat paniwalaan itong survey. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Mike Velarde E. L. Lagay.